biased, Paolo Contis, hiningi niya na wag ko muna siyang kausapin. Gusto niya muna raw mapag-isa. Mare, pass muna ako, magpapahinga lang ako. Gusto nyo mag-react sa mga bagay na hindi nyo alam, mga bashers, gawin nyo. Ang ating mga kaibigang bashers, at yung mga bashers to, manahimik at hindi makialam. Kasi lahat naman yan personal na bagay, so dapat na inaayos private. Sa mga nagtatanong at naghihintay ng balita tungkol kay Paolo Contis, narito na ang bagong update dahil may mga pasabog tayo ngayon. Tara, alamin natin ang buong detalye. Panoorin ang buong video. Kumusta mga idol? Mayroon naman tayong bagong chika sa inyo. Bago yan, welcome sa channel ni Mr. JV. Kamakailan lang, nabalitaan natin ang sobrang sakit na nararamdaman ni Paolo Contis, dahil sa pagsasara ng tahanang pinakamasaya. Nagtanong si OG Diaz kay Paolo tungkol dito, pero tila ayaw munang magpa-interview ni Paolo. Sabi pa ni OG, malungkot at may galit daw si Paolo sa nangyari. Ayon kay OG Diaz, tinanong niya si Paolo tungkol sa pagsasara ng tahanang pinakamasaya, pero tumanggi itong makipag-usap sa ngayon. Gusto raw muna niyang mag-isa at magpahinga. Samantala, ang Tape Incorporated production ng tahanang pinakamasaya, ay kinakailangang magbayad ng aabot sa 800 million pesos sa GMA Network. Dahil dito, nagdesisyon ang tape na itigil na ang noontime show. Sobrang nahihiya rin daw si Paolo Contis dahil sa mga pahayag at pang-aasar niya dati sa TVJ. Nalulungkot si Paolo dahil nawalan ng trabaho at sa pagsara ng kanilang show. Saad ni Paolo, ang tahanang pinakamasaya ay malaking bahagi ng kanyang buhay at career. Sa kasalukuyan, ang time slot ng GMA7 ay bakante pa rin at aktibong naghahanap sila ng bagong noontime show. Ayon sa aming source, may balita daw na si Willie Revillame ang posibleng pumalit sa tahanang pinakamasaya. Hindi pa tiyak kung kailan magiging official ito, pero may mga usapang nagaganap na. Gayunpaman, kailangan muna manahimik ni Paolo Contis matapos mapahiya at mawalan ng trabaho dahil sa pagsasara ng kanilang noontime show. Ano kaya ang naging epekto nito sa kanyang buhay? Ang pagtatapos ng tahanang pinakamasaya at ang pagsasara ng Tape Incorporated ay laman ngayon ng usapan sa social media. At hindi lang si Paolo ang nalungkot, kundi pati na rin ang ilang taga-suporta ng Tape Incorporated at ang mga hosts ng show. Ayon kay OG Diaz, tinanong niya si Paolo tungkol dito, ngunit tumanggi ito na makipag-usap sa kahit sino. May mga balita rin na naging emosyonal si Paolo Contis at hindi napigilan umiyak sa backstage at sa dressing room. Hindi siya madalas makipag-usap at mas pinipili muna ang mag-isa. Sa mga huling linggo ng tahanang pinakamasaya, may mga ulat na nagsalita ang showbiz columnist na si Christy Ferman ukol sa pag-iyak ni Paolo Contis sa dressing room. Saad naman ng mga netizens, ang bilis nga raw ng karma. Sabi nga ni OG Diaz, parang walang kaabog-abog na last year na pala nila ito nung Sabado, March 2. Sa mga balita, nang tanungin si Paolo Contis ni OG Diaz tungkol sa nangyari, ayaw raw muna itong kausapin ni Paolo. Sabi pa niya, Mare, pass muna ako. Pahinga lang ako. Sino naman tayo para kulitin si Paolo, diba? At narito na nga ang official statement ng Tape Incorporated. Sinabi nila na titigil na sila sa pagpoproduce ng noontime shows. Kayo mga idol, ano ang masasabi nyo sa chika topic natin ngayon? At syempre bago tayo magtapos sa ating video, ay inaanyayahan ko kayo na mag-like sa ating Facebook at mag-subscribe na rin sa YouTube, dahil malaking tulong na ito sa pag-grow ng aking channel, upang mas lalo pa ako na magsipag sa pag-upload ng mga videos na kagaya nito. Hindi naman ako nagmamakaawa sa inyo mga idol, pero sana maawa na kayo. Hanggang dito na lang ang ating video, maraming salamat sa inyong pagtambay, bye-bye!